Sa aking pag-iikot sa loob ng Umang Cave, nakita ko ang kakaibang itsura ng kawayan na ito na nakakalat. Yung mga ginagamit ng mga bat hunters dito sa kuweba, nakuha natin dito ilan sa mga gamit nila. Itong mga sanga ng kahoy na ito, na madaming tinik sa paligid. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung paano ito ginagamit? Ganito sir, ginagamit to. Parang ginaganon sa dingding para yung lumilipad na paniki para dumikit dyan sa binit. Hindi raw ang mga residente ang nangunguha ng mga paniki. Sa halip ay mga dayo na nagpasama sa mga residente para makapasok sa Umang Cave. Papasama sila sir sa akin eh. Papunta dito sa kuweba. So pati ikaw, nakatikim ka na? Oo, nakatikim na rin ako kasi kasama ko doon eh sa paghuli. Sa paghuhuli. Kung alam natin na nandun sila nagbe-breed tapos inaalaw pa natin yung exploitation, panguha, hunting ng mga paniki sa loob, posibleng na pati yung mga bata, yung mga kapapanganak lang, ay hindi mabubuhay. Sabi nga sa amin ng yung guide namin, sako-sako daw yung nilalabas na paniki. Ako hindi naman ako masusurpresa kasi alam namin ganun kadami yung dami talaga ng paniki. Ayon sa mga eksperto, kung mawawala ang mga paniki, maaaring mawalan din tayo ng ihahain sa pagkainan. Ang mga paniki kasi ang isa sa mga nagpaparami ng puno at halaman. Ikinakalat nila ang buto ng iba't ibang punong kahoy. Sa isa pang kuweba na katabi ng Umang Cave, bakas na ang pang-aabuso ng mga tao. Puno ng sulat ang dingding. At may malalalim na hukay. Isa rin kasing sanhi ng pagkamatay ng isang kuweba ay ang pagmimina. Ang guano kasi, na dumi ng mga paniki, ginagamit ng ilang magsasaka bilang pampataba ng kanilang mga pananim. Kaya napapansin natin na meron tayong mga pangalan, na may mga dates na nakalagay na 1968, 1922. Kasi itong lugar na ito noong araw, bukod sa ginawang minahan ng guano, ginawa rin din siyang parang lugar kung saan maghahanap ng ginto. Kaya madami tayong nakikita hanggang ngayon ng mga hukay ng lupa. Sa tingin ko, bago na-disturb ng gusto yung kuweba, bago nag-treasure hunt, ang daming paniki. Kasi kung titingnan mo, yung ceiling, yung roof ng kuweba, ang daming mga cup-shape na mga roosting spaces ng paniki. So sa tingin ko, noon, puno yun ng paniki. Matagal na raw nang huling mabalitaan ng barangay na may nagaganap na hunting at mining sa lugar. Yung mga tao rito, nakikita naman nila kung anong ginagawa doon, may pumupunta, nakikita naman dahil yung mga nag-aalaga ng kalabaw, nakikita kung sinong tao ang pumunta roon at kung ano ang mga dala. Ayun na mumonitor namin. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ang dynamics ng kuwebang ito. Isa pa ring hiwaga sa siyensya ang pagtitipon ng ganito karaming uri ng paniki sa iisang lugar. Marami pa tayong maaaring matutunan sa kanila. Huwag sanang maglaho at manatiling palaisipan na lang ang mga kaalamang naghihintay lang matuklasan sa gitna ng dilim. Ako si Doc Fred Trescio, born to be wild.